Hello guys, magandang umaga po ulit. Maayong buntag sa tanan para sa mga Bisaya. Naimbag na bigat kada kanyayo amin naman sa lahat ng mga Ilocano. Welcome po ulit mga kaibigan. Salamat po sa panonood dito sa akin channel. Sana'y huwag niyong kalimutan mag-likes at mag-subscribe. Yung bago lang po dito sa akin channel. At welcome po ulit dito sa Bakuran ni Lakay. So ngayon po pag-uusapan po natin ang tungkol sa pagpopron ng isang halamang gulay. So mga kaibigan, lahat ng halaman ay kailangan po ng pruning. Pero ngayon po ay ipapakita ko po sa inyo kung paano ba i-prune ang halamang gulay natin dito sa Bakuran ni Lakay mga kaibigan. So bago ang lahat, may dalawang tanong tayong dapat sagutin. So ano ba ang pruning? At bakit ito kailangan? So una, ang pruning ay isang pagpuputol ng isang sanga or sirang dahon ng isang halaman. So yun. At pangalawa mga kaibigan, bakit kailangan ang pruning? Kailangan ang pruning mga kaibigan, unang-una para maging maganda yung ating halamang gulay natin o yung ating halaman mga kaibigan. So pag na-prune natin, pag nakuha natin yung mga sirang dahon, of course maganda na siyang tignan. Pangalawa mga kaibigan, bakit kailangan ng pruning is lalong lalago yung ating halaman. So lalong tutubo at pag magsimula ng bumunga, of course malaki po yung bunga niya kasi yung nutrients niya ay talagang patungo dun sa kanyang bunga mga kaibigan. So yun bakit kailangan ang pruning. So ngayon ipapakita ko sa inyo ang tamang pagpo-prune ng isang halamang gulay. Tara. Magandang umaga ulit guys, no? So ngayon ipapakita ko na sa inyo ang tamang pagpo-prune ng isang halamang gulay. So kung ang nakikita nyo ngayon ay isang upo na gulay mga kaibigan. So hindi pa natin ito na-prune, kaya ngayon ipo-prune natin ito, no? Ipapakita ko sa inyo, no? So magsimula tayo dito sa baba. So kung napapansin nyo, no, maraming mga dahon na parang natutuyo na. So ito yung ipo-prune natin, ito yung tatanggalin natin guys, para yung nutrients ng lupa patungo sa halaman ay patungo talaga dun sa mabubuting sanga o na dahon hanggang sa kanyang bunga mga kaibigan. Para ito yung dahon na to, hindi na to magiging kompetensya yung sa magagandang dahon mga kaibigan, kasi ito kumakain pa ito ng nutrients habang nandyan pa yan, kaya mas mainam na putulin na natin, no? Gumamit tayo ng gunting, no? So pwedeng kamayin, pero mas mainam pag may gunting tayo guys, no? Isa sa maganda pag nagpo-prune tayo ay magandang tignan yung mga pananim natin pag tinanggalan natin yung mga tuyong dahon mga kaibigan. So napakasimple lang.
Okay guys, no? So nakikita nyo, medyo ayos na, maganda nang tignan yung halaman natin. Kasi nakuha na natin yung mga pangit na dahon. No? Ito, mayroon pa dito sa taas. No, lahat ito guys, putulin natin. Lahat ng mga pangit na dahon. So ito po ang paraan po ng pagpupron po. No? Ito. Halamang upo po ito. So yung sa ibang mga halaman na vine, yung itong klase na to, mga dahon ang kailangan natin itong putulin. Tsaka yung sobra din yung mga pwede rin natin putulin ang ganito guys. Tulad nito, pwede natin putulin ang pinakadulo para mas lalong lalago yung upo natin. No? Putulin natin hanggang dito. Kasi sasanga pa ito eh. Yan. So mga ilang araw yan, tutubo ulit yan sa sanga. So mas lalong lalago ito. No? So yan guys. So ito po ang paraan po ng pagpupron ng halaman. No? Napakadali lang, napakadaling gawin. No? Kaya kung may mga halamanan kayo, mas mainam na i-prone ninyo. Tanggalin nyo yung mga tuyong dahon na, yung malapit ng nasira. Bless you more.